At magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal na kapatid. Purihin ng Panginoon sa oras na ito sapagkat palagi niya po tayong iniingatan at ginagabayan sa lahat ng ating pong mga gawain. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay palagi po siyang nandiyan, no? Para sa atin upang tayo po ay kanya pong bigyan ng lakas ng pangatawan, maging sa ating pong pananampalataya, no? Ay palagi po siyang nandiyan upang tayo po ay maging matibay sa ating pong pananampalataya, no? Palaging sumasagana po sa atin ang salita ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok na dumarating po sa bawat isa sa atin, no? Ay palagi pa rin pong nagbibigay ng paalaala sa atin yung kanya pong mga salita, no? Sapagkat ito po ang siyang pamamaraan po ng Diyos upang tayo po ay maging malakas sa ating pong pananampalataya. Dahil ang salita ng Diyos, ano ba ang nagagawa ng salita ng Diyos? Yan. Ang salita ng Diyos kasi, buhay at mabisa po yan, no? Kaya huwag na huwag po natin kakalimutan yung salita ng Diyos. Lalong-lalo na po pagka meron pong mga dumarating na mga pagsubok sa atin, kailangan po natin yung salita ng Diyos para maging malakas po tayo sa ating pong pananampalataya, no? Lalong-lalo na po kung meron po tayong mga dinadanas na mga may higpit na mga pagsubok, no? Eh, kailangan po natin na magkaroon ng mga pag-iisip na ito'y mula sa ating pong Panginoong Jesucristo, no? Yung kanya pong mga salita, no? Kasi kung magsisipanatili nga po tayo dun sa kanya pong mga salita, ano pong sinasabi niya, no? Tunay nga tayong magiging alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo, no? Tandaan po natin yan, no? Tayo po'y nagsisisampalataya, no? At magsipanatili dun po sa kanya pong mga salita, dun po tayo magiging alagad ni Kristo, no? Kasi ang kailangan po natin, yung paniniwala po natin ay maging sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ni Kristo. Diba? Roma 10, versikulo 17. Tama ba yan? Basahin nga po natin. Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Kunin po natin ulit yung mga Bible po natin, no? Para mapag-aralan po natin lagi, no? Yung mga salita ng ating pong Panginoong Jesucristo, no? Roma 10, versikulo 17. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, no? At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Iukol po natin yung paniniwala po natin doon sa pakikinig ng salita ni Kristo, no? Kasi yung mga apostol, nangangaral po yan. Sino ipinapangaral niya? Yan, si Kristo. 1 Korinto Kapitulo 1, versikulo 23. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan, no? 1 Korinto 1, versikulo 23. Kasi kaya sinasabi ng mga apostol na ang paniniwala po natin ay kinakailangan ay maging sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kasi nga, ang mga ipinangangaral ng mga apostol, si Kristo, no? Si Kristo pong pinapangaral ng ating pong mga apostol. Kaya tandaan po natin, kung ano yung mga sinasabi ni Kristo, doon tayo makinig. Tandaan po natin yan.
No? Doon po tayo maniwala. No? Kasi, yung mga ipinapangaral ng mga apostol ng mga ebanghelyo, no? Patungkol po yan doon sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga mahigpit yung salita ng mga apostol eh. No? Gano'ng kahigpit yun? At ano yung kahigpitan na yun tungkol sa ebanghelyo? Na sinasalita ng mga apostol. Galatia 1, versikulo 8. Ano po yung sinasabi dyan? Datapwat kahimat kami. Hindi lang si Apostol Pablo kahimat kami. Pag sinabi kami, no? Marami sila. More than one yan. No? Kahimat kami o isang anghel. Hindi lang po pala sila. Maging yung isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba. No? Sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Pag iba doon sa mga ipinapangaral ng mga apostol na ebanghelyo, no? Kahit isang anghel pa yan na mula sa langit, no? Ang mangaral niyan na iba doon sa mga ipinapangaral ng mga apostol ng pinagbigyan ng ebanghelyo ni Kristo, no? Matakwil po yan. Ibig sabihin, hindi po natin kailangan tanggapin yan. No? Ganyang kahigpit yung pangangaral ng mga apostol kay Kristo doon sa mga ebanghelyo ni Kristo na ipinangaral ni Kristo sa mga apostol. At yun din ang ipinapangaral ng mga apostol, si Kristo. No? Pagka iba na yan, no? Hindi na po natin pwedeng tanggapin yan. No? Kasi meron ng salita si Kristo eh. No? Na dapat po nating pakinggan. Kasi ang sabi ng Diyos, no? Anong sinabi ng Diyos? Matthew 17, versikulo 5. Anong sabi ng Diyos? Tungkol kay Kristo? Matthew 17, versikulo 5. Take note po, kunin niyo po yung mga Bible po ninyo Gawin din po dun sa mga nanonood po sa atin, no? Kailangan po natin na kapatunayan sa ating pong mga sarili na yung mga binabasa po natin, yung salita talaga ni Kristo yan. Kaya pinakukuha ko po sa inyo yung mga Bible po ninyo, no? Matthew 17, versikulo 5, ano po sinabi dyan? Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilin sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Sino ba yung kinalulugdan ng Diyos na sinisinta niya, na anak niya? O, diba si Kristo? Ano sinabi ng Ama? Siya ang inyong pakinggan. Kaya kung ano yung mga bagay na sinasalita ni Kristo, yun pong susundin po natin. Yun po yung pakikinggan natin. Kaya nga, ipinangaral din ng mga apostol, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. No? Marami po kasing mga aral, no? Kailangan, yung mga aral na yan, bago po natin tanggapin yan, no? Siyasatin muna natin kung salita nga ba ni Kristo yan. Kasi pag salita ni Kristo yan, kahit sino pa nagtuturo yan, kailangan po natin tanggapin yan. Diba? Pero pagka hindi salita ni Kristo yan, kahit din sino pa ang nagsasabi niyan, kahit anghel pa mula sa langit, pag hindi salita ni Kristo yan, matakwil yan. Ganun ang logic niyan. Diba? Kahit mga pastor pa, mga pangulo pa, mga elder pa magsalita niyan, kung hindi salita ni Kristo yan,
kung hindi ayon sa Ebanghelyo ni Kristo yan ay pinapangaral ng mga apostol, matakwil yan. Kasi nga, kahit anghel pa nga sa langit eh. Ano ba yung anghel sa langit? Ha? Galing pa sa Diyos yun. Kaya nga anghel sa langit eh. Diba? Pero kung iba doon sa may pinapangaral na ebanghelyo ng mga pinapangaral ng mga apostol, kasi nga yung ebanghelyo ng pinapangaral ng mga apostol ay si Kristo, no? Yung ebanghelyo ni Kristo, kahit galing pa sa anghel yung aral na yan, pinapatakwil yan. Ganyan kahigpit yung pangaral ng ebanghelyo ng mga apostol, no? Kasi si Kristo kasi yung ipinapangaral ng mga apostol sa 1 Corinto kapitulo 1 versikulo 23, no? Kaya tandaan po natin yan, yung Roma 10:17, ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Lahat ng mga aral na iniaaral sa atin, masisiyasat po natin yan, no? Kung talagang tayo kay Kristo, alam po natin yung mga salita ni Kristo. Dapat, no? Hindi lang basta, ay, kay Kristo kami. No? Si Kristo ang pinapanginoon namin. Kung sinasabi natin yun, dapat alam din natin yung mga salita ni Kristo. Kasi, sabi nga po dun sa mga sulat ni Apostol Juan, no? Na sinabi ni Kristo doon sa mga Hudyong nagsisampalataya sa Kanya, no? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking mga salita, tunay ngang, kayo'y aking mga alagad. Babasahin nga po natin yon. Ha? Saan po mababasa yon? Ibang lista, kung natatanda mo pa. 1. Tingnan natin doon sa may 1. No? Basahin po natin dito po sa mga sulat ni Apostol Juan. Ano po yung sinabi dyan? Sa mga sulat ni Apostol Juan. Nakita mo na ibang lista? Juan 18 ba yun? Yung sinasabi na, kung kayo'y magsisipanatili sa akin mga salita, tunay nga kayong magiging alagad ko. No? Okay, para ma-research nyo rin, para lahat tayo nakakapagbigay ng ng mga teksto. Kasi nandito tayo ngayon eh, no? Nagkakatipon, nagbibigayan tayo ng ng mga salita ng Diyos. 1:8 versikulo. Yan. No? Ano sinabi diyan? At sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Tandaan niyo yung teksto na yan, ha? No? Lagi po nating isa-isip po yan. No? Kung magsisipanatili tayong mga nagsisampalataya sa Kanya na magsipanatili tayo dun sa Kanyang mga salita, diyan tayo magiging tunay na mga alagad ni Kristo. Kaya kailangan, alamin po natin yung mga salita ni Kristo. No? Kasi pagka hindi po natin alam yan, no? Wala, mangangapa tayo. Kung ano lang yung mga turo na itinuturo sa atin, lalo na kung hindi po tayo nagsasaliksik. Ano ba ang kahalagahan ng pagsasaliksik? Ha? O, basahin natin doon sa may Juan 5, versikulo 39.
Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y na nagpapatotoo tungkol sa akin. Ayan ang kahalagahan ng pagsasaliksik para malaman po natin yung mga bagay na nagpapatotoo tungkol kay Kristo, yung mga salita niya. Para malaman po natin yun kung ito nga ba, sinalita ba ni Kristo to? O magbigay nga kayo ng mga aral na ipinapangaral sa atin para malaman po natin kung salita nga ni Kristo yun. O sige, magbigay kayo ng halimbawa. May mga narinig nyo kanina doon sa ibang nagtuturo. O halimbawa, yung sa pagkain. No? Diba? Maraming mga nangangaral tungkol sa pagkain. No? Pero nangangaral, no? Tungkol sa pagkain, na hindi pwedeng kumain ng baboy, hindi pwedeng kumain ng ng kung ano-anong nakasulat dun sa may Leviticus 11. Pero pwede mo hawak ng aso. No? Kukunin nga natin salita ni Kristo eh. Kasi yung una, yung panahon ni Propeta Moises, nagutos talaga ang Diyos sa kanila. No? Tungkol sa marumi at malinis sa pagkain. Si Kristo, ano naman yung tungkol sa salita ni Kristo tungkol sa pagkain? Kasi kailangan makuha natin yung salita rin ni Kristo eh. Alam din natin dapat yun eh. Diba? Ano yung salita ni Kristo tungkol sa pagkain? Marcos 7. Kristo naman tayo hindi lang din sa mga sulat ni Propeta Moises No? Kailangan makita natin yung salita ni Kristo. Marcos Kapitulo 7. Ano yung sinasabi dyan? Umpisahan natin dito sa 14. Ito na yung salita ni Kristo. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Pero mo, sinabi ni Kristo, pakinggan ninyong lahat ako. Itong pakinggan natin, yung sinasabi ni Kristo. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Ano ibig sabihin yun? Walang nasa labas ng katawan ng tao. Halimbawa ito, nasa labas ng